At this point, we'd like to ask Attorney Bukoy to give an opening statement tsaka ano yung issues na gusto mong i-address ngayon for this particular purpose. Hello. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako po si Antonio Odi Bukoy, abogado at tagapagsalita ng prosecution sa nakabinbin na impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo, si Sara Duterte. Akala ko ho yung aking journey, yung aking paglalakbay sa matrahedyang nobela ng mga krimen ni Sara ay nagsimula sa unang chapter. Akala ko nagsimula ito 2 buwan na nakakaraan, 2 months ago, nung ako po ay sinugo upang maging tagapagsalita. Nung tinanggap ko po itong hamon na ito, inalam ko kung ano talaga ang nilalaman ng reklamo. So, nagkaroon ako ng access sa mga dokumento, nagkaroon ako ng access sa mga transcript ng mga investigasyon na pinagdaanan. At doon ko na-realize na ito palang 2 buwan ko, hindi ito yung simula ng aking paglalakbay. Nagsimula pala ito noong 2007 pa, nung si Sara ay pumasok sa politika at naging vice mayor ng Davao. Dahil ho, doon nagsimula yung string of crimes na nag-culminate sa kasalukuyang impeachment trial. Ngayon ho, naglahad na ng reply ang prosecution bilang tugon doon sa answer ad cautelam ni Sara. The lines are drawn, so maganda hong pag-usapan natin ano ngayon ang mangyayari matapos ito at ano yung mga issues na kinakailangang ipaliwanag sa publiko matapos ma-file yung reply. Attorney, nabanggit niyo yung naging paglalakbay dyan, sa usaping iyan. Yung bang paglalakbay niyo tatagal? Baka ho naman isang araw lamang na impeachment, ibasura na ng impeachment court. Marami yung dynamics dito . May senaryo na matutuloy ang paglilitis dahil yan ho ang dapat mangyari. Yan ang pinag-uutos ng ating saligang batas. Pero may mga pag-aagam-agam din na baka ito ay putulin agad-agad. Yun yung baka mangyaring forthwith. To dismiss forthwith, hindi to try forthwith. Yun yung agam-agam natin. I think hindi lang ang prosecution kundi ang sambayanan. So, mayroong mga ganyang posibilidad. Ang mabuti ay dapat ang layunin at ang trabaho ng prosecution ay siguraduhin na yung forthwith ay trial, hindi forthwith dismissal. Ang batas po, everything is, pag nasa batas hindi sinasabi sa batas anong pwede mong gawin. Always in the negative. Ano yung pinagbabawal? Okay. Ngayon, kung hindi pinagbabawal, sabi nila, pwedeng gawin. May guideline ho dyan. Ang saligang batas at moralidad. Moralidad. Yun ho ang hangganan. Hindi porke hindi naman pinagbabawal, pwede mong gawin. Kung pilipit, kung masama, kung hindi, walang makikinabang, kundi ang pansarili mong interest. Kung ang makikinabang ay yung kokonti lang, yung maliit na bahagi ng ating lipunan. So pumapasok ho yung usapin ng moralidad. Yung pong impeachment court, siyempre marami nagreklamo. Una, yung remanding. Isang judge ang nag-motion. I-dismiss Tapos sige, remanda lang kung hindi dismissal. Anong makapipigil sa kanila na maulit yung ganon at maganap yung sinasabi ni Senate President Escudero na by a vote of majority, pwede nang i-dismiss ang impeachment na ito. At kung mangyari yon,
Tayo naman talaga eh. Ano ang pwedeng gawin? Okay. Kung gagawin ho uli nila yon, hindi namin kayang pigilan. We can only call them out. Ang magagawa namin ng prosecution ay ipaalala kung ano ang limitasyon na magagawa ng mga hukom. Sapagkat malinaw ho, ang probisyon ng saligang batas under Article 11 na sinasabi, when the impeachment complaint is endorsed, is verified and endorsed by at least 1/3 of the House of Representatives, the same shall constitute the articles of impeachment which shall be transmitted to the Senate and trial shall forthwith proceed. Hindi yung sinabi, ang sinasabi doon pinag-uutos is litisin at desisyonan. Okay. Ngayon, sasabihin, wala namang pinagbabawal eh. Pero nasa espiritu ng batas na litisin mo. Shall try and shall decide. So, ang akin ho, nandyan limitasyon. Kung igigito yun, gaya na sabi ko, yun ang pwede namin gawin, ipaalala. Because hindi namin sila kayang pigilan, sila yung hukom eh. And mas mahalaga, hindi naman mas mahalaga, equally important, nanumpa sila. Sana, tuparin nila yung kanilang pinanumpaan. To administer impartial justice. Kaya ulit-ulit kong sinasabi, sa ngayon, haka-haka pa lang yan, agam-agam. Magtiwala po tayo sa proseso. Magtiwala tayo na gagawin ng mga hukom ang kanilang obligasyon sa ilalim ng saligang batas. Kaya importante ho, mahalaga na tuunan ito ng pansin ng sambayanan. Attorney, he who has a weak case litigates by procedural means. This is a legal maxim that sums up the tactics being employed by the lawyers of the impeached Vice President to constantly question the jurisdiction of the court, number one, and number two, to move for the outright dismissal of the case. How confident is the prosecution panel that it can block all these legal maneuvers so that the letters of the Constitution, when it pertaining to the impeachment process, will be realized? Ito ho ina-anticipate na namin eh. Antisipado namin to. Kaya nung i-final yung answer, tama yung inyong obserbasyon. Mas binibigyan nila ang halaga ang procedural kesa substantial na nilalaman ng artikulo. Ngayon, sa mga abogado, pagka ganyan ang taktika, halata mo, walang depensa. Inaasahan namin, habang binabasa yung kanilang sagot, na doon sa dulo, meron treatment. Article 1, Article 2, Article 3. Meron treatment. Deadma. Ang treatment, deadma. Sinabi, hindi totoo yan. Pero hindi sinabi kung bakit hindi totoo. So sa mga abogado ho yan, that's a general denial. Okay? And in legal practice, there's a legal law. Now, if it's a general denial, it's considered as an admission. Inaamin mo. Kung kaya mo talagang harapin ito at gusto mo namang linisin ang pangalan mo, sagutin mo based on facts. Kasi ang inilahad namin sa iyo, factual. Suportado ng ebidensya, whether testimonial, documentary, or demonstrative evidence. Sabi nila, si VP, she has the numbers. She has the numbers. Yung pala, if you have the numbers, palagay mo, maabsuelto ka naman eh. Di, ilahat mo ebidensya mo. So, di ba? Logically, alam mo, magkabotohan yan, kampante ka, mananalo ka. Di kung ganun, ilahad mo. Ang problema dyan, ayaw niya maglahad, idinidribble pa niya, gusto pang i-dismiss agad, ano ibig sabihin nun? Wala siyang ebidensya. Or ayaw niyang lumabas ang ebidensya ng prosekusyon.
Kaya ho para sa amin, mahalaga na magkaroon ng paglilitis. Kahit na i-acquit nyo yan, basta na ipakita namin sa bayan kung ano ang ebidensya namin sa lahat ng krimen na ginawa niya. Di ba may 7 articles of impeachment? Sabi ng ilan, 4 or 5 ang matindi na dapat sagutin ni VP Sara. Tapos halimbawa yung kaso ng threat of assassination, ang defense ni VP, I was taken out of context. Is that a good defense? It's not. Will it stand in court? Ito ho, may doctrine in law na in Latin, it's a Latin phrase that says, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. The best witness against Inday Sara, or I'm sorry to be very informal, for the best witness against the Vice President is herself. Kasi hindi lang niya once sinabi ito inulit-ulit pa niya At sinabi niya hindi siya nagbibiro. Idagdag natin dito yung isa pa niyang interview na sinabi niya, nai-imagine niya na pinupugutan niya ng ulo ang Pangulo. Ikaw yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Yan ang salita mo. Ngayon, pag sabi niya taken out of context, she did not qualify. Sinabi niya, may kinontrata na siyang mamamatay tao. And alam natin kayang gawin. Because may mga issue ng EJK At kasali dito sa sakdal ng articles, yung extrajudicial killings na siya ang nagpatuloy nung naging mayor siya ng Davao. And may mga testigo. Mga sarili niyang tauhan na inutusan niya na gawin yan. Ihambing natin ito doon sa isang kawawang guro na nag-post sa social media na sinabi niya, magbibigay siya ng 20 million kung merong papatay kay Digong, kay former President Duterte. Ano nangyari? Hinuli. Kinasuhan. Siya ba ay may kapasidad na magbigay ng 20 million? Wala. Kahit 100, wala. And itong gurong ito ay awardee bilang outstanding na guro. Yun walang kapasidad na itupad yung kanyang banta. Itong Vice President may kapasidad na gawin yung kanyang banta. May pera, may koneksyon, nasa kapangyarihan, at may mga DDS, Davao Death Squad. Ayon sa testigo.